mega love shoutout, Mapsat. Nandito tayo kay Attorney Enzo Recto. Itong nangyari sa ginawa ni Joel Villanueva kahapon, di ba, Mapsat, na umaten para magkaroon ng ika-13 na senador at formally nagkaroon tayo ng Senate President. Si Villanueva ba ang naging mapagpasya? Siya ba ang dahilan? Senator Villanueva, siya nga ba? Pakinggan natin itong si Attorney Enzo Recto, Mapsat. At siyempre, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Like and subscribe at shoutout sa mga kasama natin na nandito. Yung mga gusto mag-comment lang po kayo dyan. Maraming salamat po. Shoutout Winnie Abiano, Legaspi, Annalyn Ando, Dorcus. Sino pa ba? Dorcus, Annalyn Ando, Legaspi. O, yung mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Si Victoria Arevalo, shoutout din. At saka sa lahat po na nandito. 41 ng ating likers. 41. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe po. Okay, Attorney, pasok. Attorney, pasok. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Shout out Joel, Allen Valencia, at sa lahat ng totoo, ang naging mapagpasya kanina, mga kabunyog, ang naging mapagpasya kanina ay ang si Joel Villanueva. Nagsalita kanina si Senador Ping Lacson. Ang pinasalamatan niya, ni-recognize ni Senador Ping Lacson si Chis Escudero at saka si Villanueva. Yung pinakitang maturity ni Chis Escudero at Joel Villanueva, sinaluduhan ng mayorya kanina. Tama naman. Sa totoo lang, kung hindi nag-decide si Chis Escudero na sumama na dito sa mayorya noong June 3, noong June 3 kasi nung lumipat si Escudero, nagkasesyon kasi may quorum na sila eh. So malaki ang naging papel ni Chis Escudero noong June 3. Nung umattend sa session si Escudero, may quorum na kasi 12 flying yung Angelino versus Cuenco. Dati kasi stalemate 11 sila, 11 hindi. Pero nung umattend si Escudero, nagkaroon ng session dahil may quorum na. Pero hindi sila makapag-elect ng Senate President. Wala pang 13. So sa loob ng nakaraang mga araw, hindi pa rin tumitigil sila Cayetano kasi walang 13 si Gatchalian. Pero kanina umaga pa nag-anunsyo na si Cayetano, si Alan. Sabi niya nakausap niya na daw si Joel Villanueva at nalaman niya na sasama na ito sa mayorya kung 13 pang 13. So sumurrender na si Alan. Sabi niya nagko-concede na siya. So talagang ang naging mapagpasya yung desisyon ni Villanueva na umattend na sa session kanina. Hindi lang umattend sa session, sasama na siya sa mayorya. Kasi pwede naman kasing umattend siya sa session kanina, pero kung hindi siya buboto sa Senate President, wala pa ring mayorya. Ibig sabihin 12 pa rin. So hindi magkakaroon ng Senate President. Pero yung pag-attend ni Villanueva, tapos talagang malinaw na sasama na siya kila Gatchalian, nag-eleksyon na ng Senate President. So wala namang kalaban si Gatchalian, 13 na yung sumusuporta sa kanya sa Senate Presidency, na siya na yung official na Senate President. Pagkatapos niyan, pinanumpa na siya ni Soto. Tito Sen. Pagkatapos, siyempre, ang Senate President pro tempore nabakanti na. Kasi ang Senate President pro tempore si Win Gatchalian. Nabakanti na yung pwesto niya. Ninominate na ngayon si Tito Sen. Si Soto bilang Senate President pro tempore. Pagkatapos niyan, si Mig Zubiri bumalik. Ninominate na rin at naging official na majority floor leader. Ngayon, pumili si Mig Zubiri ng dalawang deputy majority floor leaders.
dalawa ang pinili niya. Isang senior deputy majority floor leader, si JB Ejercito, Ricardo at Ramirez, isa pang deputy majority floor leader, si Joel Villanueva. Kaya, kumbaga si Joel Villanueva kanina, pinilala yung kanyang naging kontribusyon kanina. Kung hindi dahil sa kanya, magulo pa sana ang Senado. Kaya kinilala rin ni Senador Ping Lacson yung sakripisyo, desisyon na ginawa ni Joel Villanueva. Linagay siya bilang chairman ng dalawang major committees. Yung Senate Committee on Higher Education saka Senate Committee on Labor. Mga kabunyog. Senate Committee on Higher Education saka Senate Committee on Labor. Yan yung mga committee, ang chairman ngayon dyan ay si Joel Villanueva. At ginawa siyang Deputy Majority Floor Leader. Kaya mataas na ang katungkulan ni Villanueva dyan sa bagong mayorya. Kaya lang siyempre talagang tinitira siya ngayon ng mga DDS, si Joel Villanueva. Sobra. Kasi siya nga yung naging mapagpasya kanina eh. Siya yung Lalo na si Kwan. Lalo na si Koke, si Banat Boy, si Banat Bay, pati yung mga garapatang hindi naliligo. Ay nako, grabe nilang binanatan itong si Jesus is Lord. ng pang 13. Kung wala siya, hindi pa rin makakaboto ng Senate President. Magulo pa sana ang Senado. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kinilala naman yan, nag-deliver ng message si Senador Ping Lacson, kinilala yung naging papel ni Villanueva para matapos na yung impasse, yung gulo ng Senado. At kaya ngayon, dahil galit ang mga DDS talaga kay Joel Villanueva, may nakikita tayo, si Congressman Kiko Barsaga nag-post, sabi niya, Judas is Lord. Judas is Lord. Judas is Lord. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Talagang tinitira si Tapos mayroon ding kumakalat, 13 signifies betrayal. Judas Iscariot was the 13th guest in the Last Supper. Kasi siyempre, kasama si Jesus Christ, saka yung 11 apostles, 12 sila. Ang 13 na tao nandun sa Last Supper, si Judas. Kaya may mga kinakalat ngayon ng mga DDS, tinitira nila si Joel Villanueva. Pero ano man, mga kabunyog, alam naman nating may kaso pa si Joel Villanueva. Kailangan niyang harapin yung kaso na yan. Kaya lang, kinikilala rin natin yung naging sakripisyo ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Tayo naman ang policy naman natin dito sa aking mga talakayan, pag maganda ang ginagawa, purihin. Saluduhan, i-recognize pag maganda ang ginagawa. Pag mali ang ginagawa at hindi maganda, punahin, i-criticize natin. So, tayo mga kabunyog, tama si Senador Ping Lacson sa kanyang speech kanina, minanifest niya kanina ni Senador Ping Lacson, sabi niya, kinikilala natin, ina-appreciate natin ang naging kontribusyon ng dalawa nating kasamahan sa mayorya, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Totoo yun. Kasi si Chis Escudero, siya yung tumuldok nung walang hindi nagkakaroon ng session kasi walang quorum. Nakadalawang magkasunod na walang session. Pero nung pangatlong araw nung June 3, sumipot si Chis Escudero. Nagkaroon ng quorum kasi 12. Sa Abilino versus Cuenco, ang 12 quorum na yan para mag-transact ng business. Pero hindi pa rin pwedeng mag-elect ng Senate President. So hindi sila nakapag-elect ng Senate President. So naghintay pa na madagdagan sila maging 13. So kanina nasemento na 13 na sila dahil kay Villanueva. Kahit si Alan Peter Cayetano wala nang nagawa. Naglabas na siya ng statement. Sabi niya, nagko-concede na siya na hindi na siya ang Senate President. Drama. Nagko-concede na siya, hindi na siya ang Senate President. O yun. Dahil yan kay Villanueva. Kaya kung nagpasya talaga kanina na matapos na ang lahat, si Villanueva, yung pagpapakita niya kanina.
ang maganda, hindi lang siya nagpakita, kundi bumoto na kay Gatchalian. Kasi kung nagpakita lang siya, nag-attend sa session, hindi naman siya sumama, hindi pa rin matatapos eh. Oh. So ngayon, mga kabunyog, kinikilala yung kontribusyon ni Cheese at saka ni Villanueva dahil sa tigas ng ulo ni Gatchalian ay ni Cayetano. Kung hindi dahil sa dalawang yan, hindi yan matatapos pa. Hindi yan matatapos pa. Pero hindi rin dapat na tuloy pa rin dapat yung kaso ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva. Harapin nila yan. Harapin. Kung wala silang kasalanan, harapin nila yan. Pero yung kanilang pinakita na maturity, pagrespeto sa institusyon ng Senado para makapagtrabaho na ito, mag-move na, karespeto yon sa part ni Chis Escudero at saka ni Joel Villanueva. Kaya sinasaluduhan din natin yung dalawa. Wala nang nagawa ngayon sila Alan Cayetano, naglitawan na nung hapon. Nung hapon naglitawan na yung mga kasamahan ni Alan. Isa-isa nang nag-attend. Si Amy Marcos, si Loren Ligarda, si Marcoleta, si Bongo. Tapos later, lumitaw na rin si Pia Cayetano, kahit Mataray. Tapos si Camille Villa. O yun. Ang hindi pa nagpapakita si Alan. Si Alan, saka si Padilla. Bunyog! Bunyog! Halikan na! Parang sinasabi ni attorney, hindi pa nagpapakita yung mga nagpatakas sa puganting si Bato de la Rosa. Diyos ko po, Rudy. Siya, maraming salamat, attorney. Pakinggan naman natin, ano bang nangyari dito kay Senator Pia Cayetano at saka kay Senator Risa kahapon, no? Nagbardagulan sila. Pakinggan natin yung explanation ni attorney Rene Bueno, mabsat. At shoutout sa mga bagong pasok, Delia Rosario, Ligaspi, Aloni TV. Sino pa mga bagong pasok dyan? Si Alin Valencia, at saka sa lahat. At syempre, shoutout sa almost 700 live viewers natin, mabsat, no? Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Gawin nyo ng 100, mabsat. Almost 700 tayo. Gawin nyo ng 100 yung like. Like po tayo. Okay, pag-usapan na natin itong kay Pia versus Risa Hontiveros. Pasok, countdown muna tayo.